Ang mundo ng cryptocurrency ay punong-puno po ng mga kwentong tagumpay. Pero ang kwentong ito ay tunay na kahanga-hanga. Isang crypto trader ang nakagawa ng halos $35.2 million mula sa kanyang puhunan na $378,000 sa loob lamang ng 11 buwan or 11 months. Ano ang kanyang sikreto? Isang token po na tinatawag na Mantra o OM. Ano ang kanyang diskarte rito? At ano ang matututunan natin dito bilang mga Pinoy crypto investors? Ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano nga ba ang nangyari? Nitong nakarang taon, ang trader na ito ay bumili po ng 9.33 million na OM tokens sa presyong 0.04 or 4 cents bawat isa. Sa halagang $378,000, pinili po niyang mag-hodl or mag-hold ng mga tokens sa kabila ng mga pagsubok sa market. Kaya fast forward po natin sa kasalukuyan, ang presyo po ng OM token ay tumaas ng 6,089% kung saan ay umabot na sa kanyang all-time high or ATH na $4.47. Sa ngayon nasa $3.61 ito, pero kahit na bumaba, ang kabuuang halaga ng kanyang portfolio ay umabot pa rin sa $35.2 million. Ang isang bahagi ng mga token ng kanyang token ay naibenta na po kay Binance, pero hawak pa rin niya ang karamihan para sa posibleng mas mataas na kita sa hinaharap. Ngayon ay bakit naging tagumpay ang diskarte ng trader na ito? Unang-una ay meron po siyang tamang token yung kanyang pinili. Ang Mantra or OM ay isang utility-based na cryptocurrency na may malinaw na layunin at practical na gamit, kumpara sa mga meme coins na madalas na ma-hype pero kulang sa long-term value. Ang ganitong klaseng token ay may mataas na potensyal dahil sinusuportahan ito ng teknolohiya at saka demand. Pangalawa ay ang diskarte po sa pag-hold. Sa kabila po ng mabilis na pagbabago ng presyo sa crypto, nananatili siyang kalmado at hindi po siya agad nagbenta. Ang slow and steady strategy po niya ay nagpapatunay na ang pagiging pasensyoso ay pwedeng magbunga ng malaki. At ang pangatlo ay ang pagiging aktibo sa balita at market trends. Bago pa man dumating ang malaking pagtaas ng presyo, ang trader po ay maingat na pinag-aralan ang market. Napili niya ang OM or OM dahil po sa potential nito at sinamantala po niya ang bullish market environment, dala ng pagbabalik ng kumpiyansa sa crypto dahil sa Trump administration. Ngayon ay ano po ang naging papel ng OM token? Ang OM ay nasa ika-35 or 35 or 35th na pwesto sa CoinMarketCap. At meron po itong market capitalization na $3.27 billion. Ang token na ito ay nagpakita po ng tuloy-tuloy na paglago na mas lalo pang pinalakas ng bagong listing nito kay Binance para po sa trading pair na OM USDC. Ang ganitong paglista ay nagbibigay po ng mas maraming oportunidad para sa mga bagong investors na siyang nagpapataas po ng demand para sa token. Bagamat nasa consolidation phase po ito ngayon, nananatili po ang interest ng mga investors dahil sa matibay na suporta sa mga bumibili. Ngayon ay ano po ang maaring epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at saka traders. Para sa atin, ang kwento ng trader na ito ay nagbibigay po ng inspirasyon at paalala. Una, mahalaga ang maingat na pagpili ng token. Hindi lahat ng cryptocurrencies ay may pantay-pantay na potensyal. Ang focus po sa utility-based tokens na may malinaw na gamit ay maaaring magdala ng mas malaking kita. Pangalawa, ang hodl strategy ay epektibo kung meron kang matibay na pananampalataya sa iyong investment. Sa halip na mabahala sa short-term volatility, mas maganda ang pagiging mahinahon at maghintay sa tamang panahon.
Pangatlo, ang pagiging updated po sa balita tungkol sa crypto, gaya po ng mga partnerships, exchange listings at iba pang developments ay mahalaga para sa tamang timing sa pagbili at pagbenta ng tokens. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang crypto trading ay may kasamang malaking panganib or napaka-risky po nito. Pero ito rin ay nagbibigay ng oportunidad na mahirap pantayan ng ibang investment vehicles. Ang tagumpay ng trader na ito ay nagpapatunay na hindi puro swerte ang kailangan. Kailangan din ng tamang kaalaman, diskarte at saka pasensya. Sa mga kapwa Pinoy investors dyan, tandaan na ang kwentong ito ay hindi lamang po tungkol sa kung magkano ang kinita niya, kundi kung paano niya ito nakamit. Hindi masama ang maghangad ng malaking kita. Pero laging maging responsible sa pag-invest. Siguraduhin na ang ilalagay mong pera ay kaya mong mawala at huwag basta-basta magpapadala sa hype. Ngayon mga ka-crypto ay ano po ang masasabi mo sa kwento ng trader na ito? Gusto mo bang matutunan ang ganitong klase ng diskarte? I-share ang iyong opinion sa comment section sa ibaba. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.